Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Orthopraxy is based on orthodoxy. At sa inyo siguro ho na hindi masyadong, o sa marami na hindi masyadong nagbabasa ng mga theological books, ang sasabihin ay, ano raw? Well, ito hong mga salita na ito ay madalas mababasa at tunay na may katotohanan. Ang ibig sabihin ng orthopraxy is the practice of correct conduct or yung tamang pamumuhay sa pang-araw-araw. Kasama nito yung mga religious services. And orthodoxy means belief in correct doctrine. So pag atin hong pinagsama, orthopraxy is based on orthodoxy. It means that correct Christian living is based on correct Christian doctrine. Ang tamang pamumuhay ng Kristiyano ay nakatungtong sa tamang pananampalatayang Kristiyano. That means godliness, ang totoong pagiging makadiyos ay hindi nakabitin sa wala. Ang pagiging tunay na Kristiyano o pamumuhay ng pagiging Kristiyano ay hindi nakatungtong sa wala. Ito ay may pinanggagalingan. Sadly, maraming mga tao sa panahon natin ngayon ay sinusubukang paghiwalayin ang dalawang mahalagang bagay na ito. At as we have been always hearing sa mga kasal, ang pinagsama ng Diyos ay huwag nawang paghiwalayin ng tao. At makikita mismo natin sa sulat ng mga apostol, for example, sa Colossians chapter 1 verse 9, ito ay pinagsama, kinasal ng Panginoon ang pagkaunawa sa kanyang katotohanan at pamumuhay ng mananampalataya. Ang sabi sa Colossians 1 verse 9, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you." Ito, ano yung panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano? "And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." Here is Paul's prayer. Here is Paul's desire. Ang mga Kristiyano ay mapuno, ay mapuspos to be filled with the knowledge, with spiritual understanding, with the knowledge of God's will in all wisdom. Well, para saan ho yan? Ang sabi sa verse 10, "That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God." So ang paglakad ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, ang pagbumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, ang pamumunga sa buhay ng isang Kristiyano ay ultimately nakaduktong, nagmumula at nag-uugat sa lalong paglalim at pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon. Ito ay hindi dapat paghiwalayin. So sad, as I've said, marami ang sinusubukang paghiwalayin ito. Marami ang ginagawa, aral lang ng aral, pero walang aplikasyon sa buhay. Yun namang iba, may mga churches, tama na ang pag-aaral, hiwalayan ang pag-aaral, ang kailangan lang natin gawin ay magmahalan. I've even heard a pastor said, isang sikat na pastor sa isang malaking church sa Amerika, ang sabi niya, kung nandito ka para lumalim sa doktrina, I'm sorry, ang church na ito ay hindi para sa iyo. Kung nandito ka para lumalim sa doktrina, hindi ito ang church para sa iyo. O para saan ang church? Kundi nagbigay ang Panginoon ng mga lingkod para turuan at pakainin ang mga tupa ng Panginoon, ng mga katotohanan ng Panginoon. At mula sa mga katotohanan ng Panginoon na ito, iyon ang gagawa sa buhay ng mga mananampalataya upang magbago ng kanilang mga buhay. So alam ni Apostol Pablo na upang ang mga mananampalataya ay lumakad or mamuhay ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, ay kailangan nilang mapuspos, kailangan nilang lumalim sa mga kaalaman patungkol sa Panginoon, na mga may spiritual na pagkaunawa. So again, ang Diyos mismo ang nagduktong sa dalawang bagay na ito.
And almost always sa mga sulat ng apostol, particularly ni Apostol Pablo, makikita natin na mini-maintain niya ang katotohanan ito. For example, sa book of Ephesians, makikita natin Ephesians chapter 1 hanggang chapter 3 ay puno ng doktrina. Pagdating sa chapter 4 hanggang chapter 6 ay puno ng praktikal na aplikasyon. Ganoon din naman sa Colossians. At ganoon din naman dito sa book of Romans. At makikita natin ngayong umaga, mula Romans chapter 1 hanggang chapter 11, ay tinuro ni Apostol Pablo ang isang napakalaki at napakahalagang bagay, ang patungkol sa dakilang kaligtasan. At base sa dakilang pagliligtas ng Diyos, base rito sa matinding kahabagan ng Panginoon, dito dapat manggaling. Ito ang balon na pagsasalukan natin ng makadiyos na pamumuhay. So this is the message this morning. The high demand for genuine Christian service and living originates from and is sustained by God's manifold mercies. Ang mataas na paghingi o ang mataas na demand ng tunay na Kristiyanong paglilingkod at pamumuhay ay nanggagaling sa at sinusustena ng marami at patong-patong na mga kahabagan ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo po kami. Malinaw sa iyong salita, na kalooban mo ng iyong mga mananampalataya ay mapuspos ng karunungan, ng spiritual na pangunawa. At ito, O Diyos, ay kailangan upang kami ay mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Ama, tulungan mo nawa kami. Lalo na po ako bilang mangangaral. Tulungan mo po ang bawat mananampalataya sa iglesyang ito. And Lord, though we will be looking at familiar words, nawa ang mga katotohanan mo ay patuloy na umalingaw-ngaw at patuloy na maging paalala, patuloy na maging kalakasan para sa amin upang tunay ngang ialay namin ang aming mga sarili sa iyo na siyang katampatan namin na paglilingkod. Ama, maluwalhati ka. O Ama, mahabag ka, magligtas ka po nawa ng mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At Ama, banalin mo kaming patuloy ayon sa wangis ng aming Panginoon. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, as I've said, this is a very familiar passage. Romans chapter 12, verse 1 and 2, madalas itong preaching, lalo na sa mga youth camps. Maaari na higit sa 10 beses ko nang napakinggan ang pangangaral mula sa mga talatang ito. At I pray na nawa, even though there is familiarity, ay hindi ito mag-cause sa atin na maging indifferent sa napakahalagang mga katotohanan na, as I've said, sa mataas na demand na hinihingi sa atin ng text na ito ng Diyos o ng salita ng Panginoon. Again, I will read Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa Tagalog, babasahin ko ho mula sa Filipino Standard Version. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, pinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. At ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. So atin hong titignan at hihimayin natin sa biyaya ng Diyos ang talatang ito ngayong umaga. Una, tignan natin ang sabi ni Apostol Pablo, I beseech you therefore, brethren. Again, familiar words, but I hope maging paalala sa atin ang mga katotohanan na ito. That word beseech
As translated sa Tagalog, ipinapakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. At actually, pag pinag-alalan nyo yung word na beseech, ang pinanggalingan nito sa Greek is almost the same word na pinanggalingan ng word na comforter. The comforter, paraclete, parakletos. Ibig sabihin ng word na beseech, to call to one side to help. Tatawagin kita para tulungan kita. Tatawagin kita para i-cheer up kita. Ang punto nito ay para i-encourage. Ang punto nito ay para i-implore, pakiusapan. Ang punto nito ay para i-exhort, turuan, itulak sa tama at mabuting gawain. So muli, ang punto ho nito ay beseech you. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. It carries weight. Meron itong bigat. At ang bigat ay wala kay Apostol Pablo mismo, as we will see a little bit later. Ang bigat ay wala sa drama ni Pablo. Ang bigat ay wala sa salita ni Pablo. Ang bigat ay wala kay Pablo. Ang bigat ay nasa Diyos. I beseech you. Bakit ganyan na lamang ang pakikiusap ni Apostol Pablo? And please take note of the next word, I beseech you, therefore. Ang word na therefore ay isa sa mga mahalagang salita na kailangan natin bigyang atensyon kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng resulta. At ito ay nagsasabi sa atin na kailangan natin at itong sasabihin na ito ay in consideration sa previous statement. At ano yung previous statement? Again, nung sinulat ang Biblia, walang chapter division, walang verse division. Ang chapter 12 verse 1 ay kasunod ng chapter 11 verse 36. Kaya basahin natin ang chapter 11 verse 36. For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. I beseech you, therefore. Nakatungtong itong pakikiusap na ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay itinungtong niya sa apat na dakilang katotohanan na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat, na ang Diyos ang kaparaanan ng lahat, na ang Diyos ang purpose ng lahat, at ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Therefore, ang mga katotohanan na ito ay dapat magkaroon ng epekto sa atin. Therefore, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, dahil totoo na ang Diyos ay soberano, dahil totoo that all things are from Him, through Him, and to Him, dahil totoo that all things is for His glory, I beseech you, therefore. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Ito ang basihan. Ito ang pinanggagalingan ni Pablo. As we will see a little bit later, there's no other way. Walang ibang pwedeng puntahan. Ito ang pinaka-lohikal. Ito lamang ang tama at walang iba. Well, sino ang kausap niya? I beseech you, therefore, brethren. Hindi ito pumapatungkol sa kanyang mga kapatid sa laman, which is mga kapwa Hudyo, kundi ang tinutukoy niya rito ay walang iba kung hindi ang mga mananampalatayang Kristiyano sa Roma, which is a mixture of Jews and Gentiles. Kung naalala niyo sa chapter 11 sa ating pag-aaral, nandoon ang malinaw na pag-aano ni Apostol Pablo na yes, ang Diyos ay gumagawa sa mga Hentil pero hindi pa siya tapos sa mga Hudyo. At darating ang time na makukumpleto ang paggawa ng Diyos sa mga Hentil and all Israel will be saved. Right now, they are enemies because of the gospel, but because of election, they are beloved. At dahil sa napakaraming mga bagay ito at kayo ngayon mga Hentil ay ginagamit ng Diyos ang inyong kaligtasan upang itulak sa pagseselos ang mga Israelita upang sila ay manampalataya sa Ebanghelyo. And with all that, I beseech you therefore.
Because God is firmly committed. Ang Diyos ay matatag at hindi maaalis at hindi siya magdadivert in any way na i-accomplish ang kanyang salvation plan. Patuloy na nangyayari. Hindi nagbabago, hindi nagre-revise. At doon patungo ang buong kasaysayan. I beseech you, therefore. Dahil anuman ang nangyayari sa ating paligid, may gera man na nangyayari, bumabagsak man ang ekonomiya sa ibang lugar, tumataas man ang halaga ng dolyar o bumababa o ng piso, ang halaga ng bilihin o halaga ng krudo, anuman nangyayari sa ating paligid, nangyayari pa rin ang plano ng Diyos. He is accomplishing His salvation plan. Because all things are of Him, through Him, and to Him. I beseech you therefore, brethren. Ang sabi ni Apostol Pablo, by the mercies of God. That word by, it means, it's the means. Ito ay sa pamamagitan ng, this is the agency, this is the basis. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. At minsan ginagawa natin yun. Nakikiusap ako sa iyo, parang alang-alang na lang sa pagiging magkaibigan natin. Brad, alang-alang sa pinagsamahan natin, alang-alang sa inaanak mo, pautangin mo na. Alang-alang dito, alang-alang dito. Ano ang basihan ng mataas na demand na ito na sasabihin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya? I beseech you therefore, makikiusap ako sa inyo, kaya nga mga kapatid, dahil totoo ang lahat mula chapter 1 hanggang chapter 11, dahil totoo ang lahat ng yan, dahil totoo ang chapter 11 verse 36 na ang Diyos ay soberano at gumagawa sa lahat ng bagay, I beseech you therefore, at makikiusap ako sa inyo sa pamamagitan ng by the mercies of God. Sa translation kaninang sinabi, kundi ako mali na pagkakaalala, sa maraming kahabagan ng Panginoon. And that word mercy is in the plural talaga, mga kahabagan ng Diyos. At pag sinabi natin mga kahabagan ng Diyos, ano itong mga kahabagan ng Panginoon? Essentially, ito yung pinag-aralan natin mula sa chapter 1 hanggang chapter 11. Na kung saan malinaw na pinakita ng Diyos ang kanyang kahabagan sa atin. Na kung saan ang Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. The fact na nagbigay ang Diyos ng ebanghelyo, gumawa ang Diyos ng kaparaanan ng kaligtasan, ito'y kahabagan ng Panginoon sa atin. Ang katotohanan na ang Diyos ay may galit sa kasalanan, siya'y napopuot sa mga makasalanan, pero hindi niya agad iginagawad sa atin ang marapat na puot sa atin. Ito'y kahabagan ng Panginoon. Sa harapan ng katotohanan na hindi natin kayang iligtas ng ang ating mga sarili sa pamamagitan ng anumang gawa, at ibinigay ng Diyos, ang Diyos ang gumawa ng paraan at ilagay niya si Jesus na siyang pampalubag loob na bilang propitiation para sa ating mga kasalanan. Ito'y kahabagan ng Diyos. Ang katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang at pinakita ng Diyos ang ebidensya. Ayan si Abraham, ayan si David, at kung paano sila naligtas, it's by faith alone, at yun lang din ang tanging paraan. Ay kahabagan ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ito'y pagpapakita ng kahabagan ng Diyos. Sa chapter 6, kung naalala nyo na pag-aralan natin na ang kapangyarihan ng kasalanan ay nabuwag na. Ang pagkaalipin natin sa kasalanan ay natapos na, pinalaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Ito'y kahabagan ng Panginoon.
Sa chapter 7, kung inyo naaalala, yes, malaya na tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan, pero totoo, meron pa rin nakatahan na kasalanan sa atin. At salamat sa Diyos na meron pa rin tayong pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay kahabagan ng Panginoon. At pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo sa chapter 7, pumapalya siya. Yung mga di ko gustong gawin, nagagawa ko. Yung mga gusto kong gawin, di ko nagagawa. At pagkatapos yung sabihin niya, pagdating sa chapter 8, that wonderful, wonderful chapter patungkol sa security ng ating salvation. Ang ating kaligtasan ay secured, hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil sa gawa ng Diyos, dahil sa presensya ng Banal na Espiritu, sa ginawa ng Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y matinding kahabagan ng Panginoon. Sa chapter 9, nakita natin na soberano ang kahabagan ng Diyos. Chapter 9, verse 15, ang sabi niya, "For what he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion." Sa Tagalog, maaawa ako kung kanino ko gustong maawa. Pagdating sa verse 16, "So then, it is not on him that willeth, nor on him that runneth, but of God that showeth mercy." Nakasalalay sa Diyos na nagpapakita ng habag. I hope makuha natin to kahit konti. Walang anuman, kung tayo ay ligtas ngayon, kung Kristiyano ka ngayon, at alam mong napatawad ka na sa iyong mga kasalanan, alam mong ikay anak ng Diyos, alam mong ikay may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo Jesus, dahil nanampalataya ka sa Ebanghelyo, it's not of your merit. Yun ay dahil nahabag ang Diyos sa iyo. Hindi ito dahil meron something sa atin, kundi dahil nahabag ang Diyos. Out of so many people, listen mga kapatid, mas maraming mas mabuti kaysa sa atin. Mas maraming tapat kaysa sa atin. Mas maraming honest kaysa sa atin. Mas maraming good performer kaysa sa atin. Pero kinahabagan tayo ng Diyos. Ang karapat dapat sa atin ay puot. Pero tayo kinahabagan ng Panginoon. Hindi siya obligadong mahabag sa atin, pero pinakitaan tayo ng Diyos ng kanyang kahabagan. Sa verse 21 ng Romans chapter 9, ang sabi ni Apostol Pablo, hath not the potter power over the clay? Of the same lump make one vessel unto honor and another unto dishonor. Pagdating sa verse number 22, ang sabi niya, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering, what? The vessels of wrath fitted unto destruction. Itong mga sisidlan na pinaglagyan ng puot ng Diyos. And then pagdating sa verse 23, and that He might make known the riches of His glory. On what? On the vessels of mercy. Maniwala ko kayo. Hindi tayo mas karapat-dapat na vessel. Pero pinili ng Diyos na paglagyan tayo. Ang inilagay niya sa atin ay hindi ang kanyang puot. Ang inilagay niya sa atin ay yung kanyang awa. Which He had prepared unto glory. And it goes beyond our heads. Nung sinabi ng salita ng Diyos na bago pa itatag ang sanlibutan, pinili na tayo ng Panginoon.
Pero lahat ng ito ay sang-ayon sa napakaihaman at napakatinding biyaya ng Diyos. As Paul said sa verse 24, even us whom He hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. So kung ikaw ay ligtas ngayon, ikaw ay sidsidlan na pinaglagyan ng Diyos ng kanyang kahabagan, hindi dahil dapat kang kahabagan, kundi dahil siya ay nahabag. Sa chapter 10, nakita natin ang mensahe ng kahabagan ng Diyos, ang mensahe ng Ebanghelyo ay kinakailangang maipangaral kasi paano sila tatawag sa Diyos? Yes, sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano sila tatawag sa hindi nila nakilala? O hindi ba tayo dapat magpasalamat sa Panginoon na gumamit siya ng kaparaanan para makilala natin siya? In one way or another, may ginamit ang Diyos para ang ebanghelyo, ang mensahe na ito ng kahabagan ng Panginoon ay makarating sa atin. At tayo ay naligtas. Sa chapter 11, kung inyo naalala, last Sunday, or 2 Sundays ago, tinignan natin kung paano in-encapsulate ni Apostol Pablo itong salvation work ng Diyos in just 2 verses actually. Sa verse 30, chapter 11, for as ye in time past, ye, Gentiles, in time past, have not believed God. Kagabi, yun yung story, well, hindi kagabi, 2 nights ago, yun yung story namin sa mga bata. Si Abram at si Sarai ay tinawag ng Diyos mula sa land of Ur at sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi rin sila mananampalataya, hindi nila kilala ang tunay na Diyos, pero mula sa mga hindi mananampalataya, tumawag ang Panginoon, tinawag niya si Abram para sa kanyang sarili. At ganoon din naman tayo, and time past have not believed God. Please, anong kasunod? Yet, now, what? Obtained mercy. Nakatanggap tayo ng habag. Nakatanggap tayo ng habag at yes, nakita natin through their unbelief. Dahil sa pagtanggi nila kay Jesus, ang ebanghelyo ay nakarating sa atin. Pagdating sa verse 31, even so have this also now not believed that through what? Your mercy or the mercy that you have received, they also may obtain mercy. It's mercy, it's mercy, it's mercy. Pagdating sa verse 32, for God had concluded them all in unbelief, that is Jews and Gentiles, lahat ng tao, that He might have mercy upon all. Again, patong-patong na kahabagan ng Diyos. So from start to finish, it's all about God's mercy. Na sana wag ho maging mix up sa inyong kaisipan na, kala ko ba, Brother Paul, love, minahal tayo ng Diyos. That is true. Kala ko ba, Brother Paul, biyaya, for by grace, that is also true. But it's also true that's mercy. Yung kahabagan ng Diyos na yung parusa na dapat na ibigay niya sa atin, na tayo'y nahandun sa lugmok at pangit at mahirap na kalagayan, karapat dapat sa puot ng Diyos, ay kinahabagan tayo ng Panginoon. Sabi sa Titus chapter 3 verse 5, Titus 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His what? To His mercy, He saved us. At praise God, naawa siya sa akin. At praise God, naawa siya sa atin. He saved us by the washing and washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. God is shown to be truly and greatly merciful in our salvation. Pinakikita ang Diyos na tunay na mahabagin, na tunay na maawain sa Kanyang at dakila sa Kanyang kahabagan sa ating kaligtasan.
At ito ang basihan ng pakikiusap ni Pablo. Ano ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1? I beseech you therefore, brethren, how? By the mercies of God. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, at ang kailangan nyong isipin ay ang napakarami, patong-patong, nakahabagan ng Diyos na ipinakita sa atin. Ano yung demand? Ano yung hinihingi? That ye present your bodies a living sacrifice. Kailangan na ialay natin yung ating mga sarili sa Panginoon. At ang pag-aalay ng ating mga sarili sa Panginoon ay hindi nakabase sa ating pinansyal na kalalagayan. Ang ating pag-aalay ng ating mga sarili sa Panginoon ay hindi nakabase sa ating marital status, educational attainment, or physical na kalagayan. Kung ikaw ay nakatanggap ng habag ng Diyos, we ought to offer ourselves to God. Kung ikaw ay nakaranas ng kahabagan ng Diyos, kung naunawaan mo na ang dapat sa iyo ay puot, pero nahabag sa iyo ang Panginoon at iniligtas ka ng Panginoon, offer yourself to God. To present your bodies a living sacrifice. Now, hindi to ang first time na sinabi ni Pablo ang bagay na ito or to that effect. Sa Romans chapter 6 verse 13, sinabi niya nung una, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Ibigay mo ang iyong sarili, i-yield mo, ipaubaya mo ang iyong sarili sa Diyos upang maging instrumento ka ng katuwiran ng Panginoon. Ngayon, ang dyablo at ang mundong ito ay patuloy tayong susubukang kumbinsihin na ang buhay ay para i-enjoy, na ang buhay ay para sa atin. Ang buhay ay para gawin kung ano ang iyong gusto. Na ang buhay ay para umikot sa iyong sariling mundo. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang buhay mo ay alay mo sa Diyos. And this morning, ang gusto ko makita ho natin, na ang tanging pwedeng pagbasihan at magsustento sa napakatinding demand na ito ng Biblia ay ang kahabagan ng Diyos. At yun lang. It's not the blessings. Hindi yung, and yes, God is so bountiful sa kanyang kahabagan sa atin. At patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. But it's not the basis, napakabulay. Paano pag hindi na masaya? Paano pag may karamdaman na? Paano pag may problema na? Paano kung may sitwasyon na nangyari na unti-unti nang nauubos yung ipon sa bangko? Paano pag bumagsak yung negosyo? O paano pag naalis ka sa trabaho? Ang sabi ng salita ng Panginoon, I beseech you, brethren, by the mercies of God. Ano ang kailangan gawin ng mga Kristiyano? That ye present your bodies. Again, itong as living sacrifices, itong sinabi ni Apostol Pablo na ito ay punong-puno ng Old Testament language. If you remember, sa Old Testament, merong buhay na hayop, papatayin, at yung patay na hayop ang iaalay sa Diyos.
Ngayon is entirely the opposite. Yung patay sa kasalanan ay binuhay ng Diyos at itong buhay na ito ang iaalay sa Diyos. Dahil sa kahabagan ng Diyos. Hindi dahil sa binigay niya yung hinihingi natin. Hindi dahil pinalago niya yung business. Kundi dahil sa mga kahabagan ng Diyos. Anong i-offer natin? Ang sabi ng salita ng Panginoon, that you present your bodies, yung ating mga katawan, yes, kasama ang ating physical na katawan, hindi lang ang ating puso, hindi lang ang ating isip, and hindi lang ito basta pumapatungkol sa physical na katawan, it pertains to our whole self. Ang ating buong pagkatao ay dapat ialay natin sa Panginoon. It definitely includes our physical bodies. Pero meron tatlong description: living, holy, and acceptable. Living, sabi ng isang commentary, it pertains to energy, to power. It has vigor. May kasigasigan, may enerhiya, may buhay, may lakas. Living sacrifice. Hindi dead sacrifices. Ang kailangan ngayon, dahil dumating na si Jesus, ay hindi sacrifice na patay o papatayin, kung hindi buhay na sakripisyo sa Panginoon at mabubuhay para sa Kanya. Hindi lamang living, kung hindi holy. Sa lumang tipan, ang ibig sabihin ng holy, meaning set apart, or isa sa mga, para makuha niyo yung larawan, isa sa mga basihan ng iaalay na hayop noon sa lumang tipan na ito ay dapat without blemish. Walang pinsala, walang karamdaman, walang pilay, walang sakit sa balat yung hayop. Ang pipiliin na yung pinakamainam, yung the best na hayop, at yun ang iaalay sa Panginoon. Holy sacrifice, set apart sacrifice. It calls us to holiness. Naiaalay natin yung ating mga sarili sa Diyos habang tayo tayo nasa katawan pang ito at may kasalanan pa nakatahan sa atin, pero mga mananampalataya nagsusumikap sa kabanalan. At iaalay natin sa Panginoon ang ating mga sarili, buhay at banal. At ang sabi ni Apostol Pablo, acceptable. Sa ibang translation, pleasing. Ito yung kalugod-lugod sa Panginoon. Muli ho, sa lumang, pinag-aralan natin yung regulative principle of worship, tama? At sa mga pag-aalay sa Panginoon, hindi basta yun lang tamang hayop, kung hindi mayroong tamang paraan ng pag-aalay. At ito yung pinapatungkulan ni Apostol Pablo, it must be pleasing to God, it must be offered according to God's prescription. Yung pag-aalay natin sa Panginoon ng ating mga sarili, it must be according to God's prescription. Hindi tayo malayang mag-imbento ng ating mga sariling kaparaanan. Hindi tayo malayang magdikta ng ating kagustuhan kung paano natin iaalay yung ating mga sarili. Ang pag-aalay natin ng ating mga sarili bilang haing buhay, banal, at kalugod-lugod sa Panginoon, ibig sabihin, ito'y pag-aalay sa kaparaanan na hinihingi ng Diyos. Ito sa kaparaanan ng kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng inuutos ng Diyos. Now, to lay down some practical na application nito, therefore, ang ating pamumuhay para maging alay na katanggap-tanggap sa Panginoon, kalugod-lugod sa Panginoon, ay pamumuhay na dapat ayon sa mga kautusan ng Diyos. Ang ating mga pag-aasawa, ang ating pagiging magulang, ang ating pagtatrabaho, maging ang ating mga paglilibang, ay dapat nakaayon sa kalooban at kautusan ng Panginoon. Upang ito ay maging katanggap-tanggap at well-pleasing to God. At nawa, mabasag dito yung kaisipan na parang maswerte pa ang Diyos dahil naglilingkod ka.
Swerte nga si God eh. Magsaserve ako. No? That is being blind mula sa mga kahabagan ng Diyos. Hindi maswerte ang Diyos, tayo ay may pribilehiyo at may obligasyon na ialay ang ating mga sarili. Bakit? Dahil tayo nakatanggap ng mga kahabagan ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Panginoon, which is your reasonable service. Alin yung reasonable service? Yung pag-aalay ng ating mga sarili. Which is, alin yung reasonable service? Yung pag-aalay ng ating mga sarili sa kaparaanan na banal. Buhay na sarili, banal, at sa kaparaanan na gusto ng Panginoon, pleasing sa Diyos. Ito daw yung reasonable, logiko sa Greek. Ibig sabihin ito yung logical. This is just what's right. Ito lang yung tama. Ang tamang tugon ng mga tunay na karanas ng kahabagan, na nagliligtas na kahabagan ng Diyos, ang tamang tugon ay pag-aalay ng buong sarili. Hindi yun radikal. Ang mahirap kung nakumbinsi na tayo ng mundong ito, na pag sumobra ka ng 1 oras sa loob ng 1 linggo, radikal ka na. Tama? Uy, 2 oras kayo sa church? Grabe naman. Ano, may pagsamba kayo sa umaga, tapos babalik ka pa sa hapon? Wow, baka sumobra ka naman sa langit. Well, hindi lang yun, may Bible study pa kayo, may prayer meeting pa kayo. Wow! I'm not saying na 24 oras, 7 days a week tayo nandito sa church, magugutom tayo. Pero ang hinihingi ng Diyos ay ang buong ikaw. At ang pag-aalay ng ating mga sarili, hindi tuwing Sunday morning lang. Na pagkatapos mong ialay sa worship service, kukunin mo rin at daladala mo sa labas. At mamumuhay ka na sa paraan na gusto mo. Ito lamang ang tama. Anything that is not this is unreasonable. Ang tama lamang ay 100%. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung nung anino pa lang sa lumang tipan, 10%, dumating na. Dumating na. Nakuha niyo ho yun? Kung nung anino pa lang, nung lumang tipan, may ngayon dumating na, do we expect that we should give Him less? At hindi pera ang pinag-uusapan. Hindi niya kailangan ng pera. Ang main concern ng Diyos ay yung puso. Anything below this is unreasonable. So kung isip natin, well, sige Brother Paul, yung 1 day sa 7 na ibibigay ko sa Diyos, that's unreasonable. O sige Brother Paul, 2 days within 7, 2 sa Diyos, 5 sa akin, that's unreasonable. Ang tanging logical, ang tanging tama, ay ang buong pagkatao natin, everyday, na pag-aalay sa Panginoon. Pagsamba sa Panginoon. Yes, pinag-aralan natin, and by the way, this is your reasonable service. That word service, it means service to God, which is often used, ginagamit din, at translated din sa word na worship. Kaya sa ibang translation, mababasa nyo, which is our rightful or reasonable worship. Or sa iba, which is our spiritual worship. Ang pag-aalay natin ng ating mga sarili, ng ating katawan, buong buo sa Panginoon, ay siyang katampatan nating paglilingkod o pagsamba sa Panginoon. Nag-aralan natin ang RPW sa ating gathered worship, and that is true.
Dapat sambahin natin ang Panginoon sang-ayon sa kanyang sinabi, sa kanyang salita, sa ating pagtitipon bilang mga mananampalataya. Pero narito rin ang katotohanan na ang buong buhay ng Kristiyano ay buhay ng pagsamba sa Panginoon at hindi yun natatapos. Ito ay palagian sa tuwi-tuwi ng pag-aalay ng ating mga sarili sa Panginoon. And we worship God and we offer ourselves to God. It is only a reasonable service daily by how we live. So hindi ito mahihiwalay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi ito mahihiwalay. Listen. Hindi ito mahihiwalay. Listen. Hindi ito mahihiwalay kung paano mo tratuhin ang iyong asawa. Hindi ito mahihiwalay kung paano mo tratuhin ang iyong mga anak. Offer yourselves unto God as a living, holy, well-pleasing sacrifice. Hindi mo mahihiwalay kung paano ka trumato sa iyong magulang. Hindi mo ito maihiwalay kung paano ka makitungo sa iyong mga kapatiran. Hindi mo maihiwalay dito kung paano ka nagtatrabaho, kung ano kang klase sa eskwelahan. Hindi mo maihiwalay kung paano ka nagtatrabaho o nagnenegosyo. Hindi mo maihiwalay kung paano mo nilibang ang sarili mo. Anong sokmed ang kinukonsumo mo? Hindi ito maihiwalay sa anuman at sa lahat ng relationship natin. We must seek that all this must be holy and to be done in a way that is well-pleasing to God. So therefore, si Mister na dapat ay may maayos at makadiyos na pakikitungos kay Mrs. because it is an offering unto God. Na dapat si Mrs. ay may maayos na pakikitungo kay Mister kung siya isang Kristiyano at nakaranas ng kahabagan ng Panginoon because it is an offering unto God. Therefore, we can say, base sa sinabi ni Apostol Pablo, that we should offer our bodies a living sacrifice. It pertains to all of our life. Sa ating buong buhay, there is no area na off limits. Financial life, family life, entertainment life, love life, ang buong buhay, hindi pag nasa church lang. Listen, maaaring iba sa inyo, iniisip, ang tindi naman, Brother Paul. Lalamunin ng pagkakristyano ang buong buhay ko, bawat bahagi? Yes! At ang tanging epektibo at sapat na kapangyarihan para magawa ito ay ang mga kahabagan ng Diyos. Hindi ito magiging madali. Tayo nabubuhay sa isang makasalanang mundo, hindi ito magiging madali. Sa ating mga sarili, may mga nakatahang pa rin kasalanan, hindi ito magiging madali. Pero ito ay ating obligasyon. This is our reasonable service. So gawin pa nating medyo mas praktikal. Offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is a reasonable service. At ito'y totoo pa rin kahit na may nakaapak sa paa mo.
Kahit na habang nagdadrive ka, may nag-cut sa'yo. Or, kahit may sinabi yung asawa mo na hindi mo masyadong nagustuhan. Ay, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. Huhubarin ko muna yung pagiging living sacrifice ko. Teka muna. Ako muna. Or, pinaglaruan ng mga bata ang cellphone mo na iba yung alarm na late ka tuloy ng gising at ngayon nakastuck ka sa traffic. Offer your bodies as living sacrifice. Or sinusubukan kang puwersahin ng mga kabarkada mo. Sige na, isang tagay lang yan. Isa lang. Ikaw naman. Lalaki ka ba? Wala ka naman pakisama. Hala ko ba, friends mo kami? At that point of time, offer your bodies as living sacrifice. Dahil hindi nagbabago ang mga kahabagan ng Diyos. Hindi. O anong matinding magiging epekto nito sa ating mga tahanan? Kung ang ama ng tahanan ay magsusumikap sa araw-araw na ialay ang kanyang sarili bilang haing buhay. Anong magiging epekto nun sa pakikitungo niya sa kanyang asawa? Anong magiging epekto nun sa pakikitungo niya sa kanyang mga anak? Anong magiging epekto nun sa pagpasok niya sa hanap buhay? Or kay Mrs. Iaalay ang sarili sa... Anong magiging epekto nun sa bibig? Anong magiging epekto nun sa iyong pagiging helpmate sa iyong mister? Ano magiging epekto noon sa paggawa mo sa mga gawaing bahay? Ano magiging epekto noon sa pagpasok mo sa eskwelahan, sa pangarap, young people, yung bang pangarap na meron ka, laking bagay ba doon ang katotohanan na kinukonsidera mo, na inaalay mo ang iyong sarili? Mangangarap ako bilang isang taong inalay ang sarili sa Panginoon. I'm not saying na lahat tayo ay maging pastor. Paano yung mga kababaihan? I'm not saying na lahat tayo sumugod sa mission field. Hindi tayo lahat tinawag doon. But what I'm saying is, nawa ito ay maging malaking factor. Laging kinukonsidera, araw-araw na ina-apply, sino man tayo, saan man tayo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, well-pleasing to God. It's a reasonable service. Kung ikaw ay Kristiyano, kung tayo ay Kristiyano, at hindi tayo namumuhay sa ganitong kaparaanan, and yes, lahat tayo ay kapos. Lahat tayo ay kapos. O mga kapatid, ang inyong pastor ay kapos. Pero nawa, patuloy tayong tumingin sa napakadaming kahabagan ng Diyos sa atin. Kapag nakakapagod na, kapag mahirap na, kapag masakit na, titingin ka sa Kanya na napako sa krus at muling nabuhay at namamagitan para sa atin. At patuloy nating iaalay ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-dugod sa Kanya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, please po,
Ramdam na ramdam namin, O Diyos, ang lakas at tindi ng epekto ng mundo. Kitang-kita namin, Panginoon, ang tindi ng daya ng kaaway. Na marami sa amin ang humuhubog sa aming buhay, ang hindi ang mga kahabagan mo. Marami sa amin ay araw-araw gumigising and we will go through our life na hindi kinukonsidera ang mga kahabagan mo. Marami sa amin ang gumagawa at nangangarap at tumutugon sa mga bagay sa buhay na hindi kinukonsidera ang mga kahabagan mo. O tulungan mo nawa kami. Alang-alang sa napakatinding habag mo na pinakita mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo kami na ialay ang aming mga sarili na haing buhay, banal, nakalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan mo po ang mga ama ng tahanan. Oh Lord, tulungan mo po ang mga ina ng tahanan. Lord, tulungan mo po ang aming mga kabataan. Mahabag ka po sa amin. At panahon, Lord, sa panahon na kami ay lugmok, bagsak, nanghihina o nagdududa, o Diyos, paalala mo sa amin na napakaraming kahabagan mo. Paalala mo sa amin na napakaraming kahabagan mo. Ang iyong mga katotohanan ay patuloy mong gamitin sa iyong mga mananampalataya. Patawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan. At tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.